Isang follow-up lang, ma'am. May mga lumabas din po kasing post online at sa social media over the weekend na nagsasabing ooperahan daw po ang Pangulo related doon sa diverticulitis. So, Good morning, ma'am. Ma'am, just to follow up, do we expect the President to show himself in public now that he's okay? Kasi may mga na-cancel siya na event last week. So do we expect na meron uli siyang public event at least this week? Nako, matindi ho ito mga kababayan. Punto por punto hong sinagot nitong si Congressman Mike Defensor ang mga kapek newsan nitong si Ante Claire. Pag-usapan ho muna natin, yung mga panahon na unang lumabas itong si Congressman Mike Defensor. Kung inyong maaalala mga kababayan, una ho natin narinig ang pangalang Mike Defensor dito sa issue ng mga maanumalyang flood control noong lumabas itong si Master Sergeant Orly Gutesa. Napakatagal na hong pinag-uusapan ng mga maanumalyang flood control project na yan. Pero hindi ho natin narinig na kinundina ng mamanayan ng administrasyon itong si Marcos Jr. Kasi meron hong pinapakalat na fake news itong si Ante Claire na kesyo kaya daw galit itong si Congressman Mike dito kay Marcos Jr. dahil hindi daw ho siya ginawang MMDA chair noong 2023. Pambihira talaga, oo. Masyado ho silang mahilig gumawa ng fake news. Pero bago ho natin umpisa ng ating talakayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gustong sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Unahin na ho muna natin mga kababayan. Unahin na ho muna natin. Ilatag na ho muna natin to. Kasi noong una, lumabas siya ang mama na yan, nakita natin na sumangkot ang pangalan niya dyan sa usapin ng mga maanumalyang flood control. Kumbaga nagsalita siya noong ilinabas itong si Master Sergeant Orly Gutesa. At wala ho tayong narinig na Marcos Jr. na binabanggit niya. Noon ngang una sa pananawagan niya, accountability at transparency lamang. Zaldico, Martin Romualdez, yun lang ang nakalatag. Hindi ho kasama si Marcos Jr. sa mga nababanatan niya. Martin Romualdez, Zaldico at yung mga kontraktor lamang ho ang nasasagasaan sa pagsasalita niya. Pero noong lumabas na itong si Zaldico, nung nagsalita na si Zaldico, doon lamang ho siya nanawagan na kailangan ho pati si Marcos Jr. imbestigahan. Diba? Doon na ho siya na unang nagsalita. Pero sa katagal-tagal ng panahon, meron ka palang nalalaman, Ante Claire, na kung bakit nagsasalita itong si Congressman Mike Defensor kesyo dahil daw hindi siya ginawang MMDH. Malaking kasinungalingan. Hindi ho ganyan kababaw yung mama na yan base sa ating matagal na panunood sa kanya na hindi ho kakainin ng posisyon sa pamahalaan yung kanyang prinsipyo at paninindigan. Yan hong ating nakikita dyan. Kaya pakinggan ho natin mula mismo mo dito kay Congressman Mike Defensor yung pinapakalat na fake news na ni Ante Claire kung ano ba ang kanyang mga punto de vista dyan sa mga sinabi ni Ante Claire sa kanyang vlog. Pero papasadaan din ho natin yun. Yung paglalabas ng mga dahilan kung bakit daw galit itong si Congressman Mike dito sa administrasyon itong si Bangag. O umpisa ho natin itong mga kababayan. Game! We have a tough question. Kaya ka raw galit kay PBBM dahil hindi ka ginawang MMDA chair noong 2023. No, wala. In fact, when I was being invited in 23, of course, I'm saying it now, pero at that time when people would speak to me, ang sinasabi ko, ayoko na ang gulo. Which is totoo. Kasi 22, unity team kami, magkakasama kami. 23, nag-aaway-away na. You know, napunta na ako sa ganyang sitwasyon na puro away. And I know for a fact na nothing will move. Puro na lang bugbugan, puro tirahan. So, bakit ako pupunta sa ganun? Di ba? I've been, sorry pero naging So, did you want to be an MMDA chair? In 2022, sabi ni Presidente sa akin, Mike, sabi niya, where do you want to sit? Now, let's have a holdover, 1 year, ikaw na umupo. I think during their discussion, kasi sabi ko, of course, parang housing, kaya ko yan because I've been there 3 years na kung ano man, no? So I spoke to, at the time, Secretary Jerry Acosar about it and Jerry was saying, dito lang ako 1 year, ikaw na, ganyan. So anyway, naglagay ng tao na supposedly in-endorse ko in 2022. No, si Engineer Carlo Di Mayuga. So when he was there, and then later si Artes, wala naman sa akin yung non-issue. But in 23 nga, when I was
being, yung people who talk to me about joining, going back to government. In fact, itong days recent nung nagkakagulo, kinakausap ko na naman, o baka you want to be ganito. I don't want to say na it was a formal offer, o kung ano man yan, wala siguro yun. Baka usap kaibigan lang. Pero bakit ako sasali sa ganitong kagulong gobyerno? And lalo ngayon, bakit ako sasali sa gobyerno? Narinig mo yun, Ante Claire? Narinig mo ba yun? Nasa matinong kaisipan itong mama na to. Hindi ho siya kagaya ni Ralph Recto. Hindi ho siya kagaya ng kung sino man inappoint ni Marcos Jr. Sa kanyang gabinete. Na dahil lamang sa pwesto, kahit na puro kakurakutan, puro kabalbalan ang ginagawa ng administrasyon para lang sila makakatsing, okay lang. Diba? Kahit na salihan nila na administrasyon pinakakurakot sa kasaysayan ng Pilipinas, okay lang. Hindi ganyan si Mike Defensor. Hindi naman siya pinagtatanggol natin yan si Senator Mike, ha? Kasi sino ba na... Kaya alam nyo bakit ho tayo believe? Kay Atty. Vic Rodriguez, kay Congressman Mike Defensor, kay Gob Chavit, ha? Kay la Pastor Kibuloy, kay la Atty. Tofacio. Napakadelikado ho ng ginagawa nila na yan. Yung pagbubulgar nila ng mga kabuktutan sa ating pamahalaan. Ito pa, si Senator Rodante Marcoleta. Hindi kasama si Mangga yun eh. Senator Bato de la Rosa, Senator Christopher Bongo. Ang dahilan kung bakit natin sila kinabibiliban, hindi ho nalalamon ng impluwensya at politika yung kanilang prinsipyo at paninindigan. Kung bakit ho tayo believe? Kasi hindi biro. At sa tingin mo, sila Sierda, gagawin niya yung ginagawa na yun itong si Kong Mike. Sabihin na natin may prinsipyo sila, may pagmamahal sila sa bayan. Yung isa nilang kausap dyan, di natin kilala. Sa tingin nyo, gagawin nila yung ginagawa nila na yun ni Kong Mike? Sa tingin ko, paglapit pa lang ni Gutesa, iiling na yung mga yan. Ayoko. Bakit? Takot sila. Diyan natin mahihiwalay yung mga ika nga may prinsipyo paninindigan doon sa mga mukhang pera lamang kaya nasa pwesto sa pamahalaan. Ika nga hinog ang pusod ng mga yan. Luto ang pusod nitong si Congressman Mike, Senator Rodante Marcoleta, Gob Chavit. Luto ang pusod nila. Pero itong mga to, naku, hindi natin sila maaasahan na tayuan ng mga kabuktutan ng administrasyon nitong si Bangag. Pero etong mga individual na to, nakita ho natin ang kanilang prinsipyo at paninindigan. Kaya naman palakpakan ho natin ang mga individual na yan. Ang bihira. Na alam ko yung nagiging corruption. Hindi maganda yung nangyari sa gobyerno natin ngayon. At panghuli, and ito nagulat ako kasi may mga sinasabing uupo sa DBM. Kausap ko. Sabi ko, tatanggapin mo ba DBM? Alam mo sagot sa akin, ha? Ba't ko tatanggapin? Baka bukas, baka lawa, bigla na lang ako tanggalin, hindi ako kinausap. Because I understand, si ES Pangandaman, at saka si Secretary, Secretary Pangandaman and si ES Bersamin, walang kumausap, tinanggal lang sila. Wala nga. I don't want to be part of that kind of a situation. Sorry, on another point. Alam mo nga, magkaibigan tayo, magkumpare tayo. Sana walang sulian ng kandila pag tinanong ko to. Are you involved in mining? No. You're not involved in mining? No, I was. Okay. Palakpakan natin. At least honest. Itong si Congressman Mike Defensor. Matindi itong si Mike. Matindi. Okay. But as former DNL chief, Yes. you were involved in mining during or after your stint After, as years after. DNL chief? Kasi nung umalis tayo sa gobyerno nun, if you recall, 2007, wala na ako sa government. Ito, open book to kasi listed company eh. I was invited to be the chairman of president of GeoGrace Management Corporation and eventually chairman of GeoGrace, which is a listed company. This was in 2010. Then I became chairman of Nihao, listed company also. Nihao Mining Company. Grace yan, di ba? Ha? Anyway, sige. Alam. So, ito yung mga involvement ko. So, from there, ako na yung nagtayo ng sarili kong company, yung Pax Libera Mining Corporation. So, throughout all the years, until 2019, nasa private When sector did you ako. set up that mining company? Ha? When did you set it up? 2017? So when did you? So there's supposed to be a 1-year ban. Oh, I was out 2006. 2006. So because the accusations Alam that mo, you use your position to set up a Second mining Win, company. sana,
lahat ng binigyan ko ng pinirmahan ko, and you look at the biggest mining companies now, ako nakapirma. But I only got involved personally with my own company in 2017. And then you said that you're no longer connected to any No mining longer company. connected because naubos na yung natapos na yung aming operations doon sa Tawi-Tawi. I was in Tawi-Tawi in 2007 up to 2022, if I'm not mistaken. So, alam mo, lahat na itong paratang, natanggap ko yan. I'm going to answer it everything. Isa lang magsasabi ko, pinaghirapan ko yan at wala akong nakaw sa gobyerno. Kaya ako nagpunta ng private sector. In fact, last elections, pinapatakbo ulit ako. Sabi sa akin, bumalik ka. Sa GIP, sila Kong Pao, Marcoleta, Senator was offering me, I was being offered a district in another place, and isa pang party list, I will not mention, in-offer ako. Pero ayoko. Kasi nga, nandito ako sa private sector, di ba? Ayoko na parang ngayon, tinan mo yung mga congressman, pagka tinignan, parang, paano nyo nakuha itong mga gamit ninyo? Paano kayo nagkapera na Again, ganyan? another tough question, Gets, di ba? gets. Are you running in 2028 as mayor, for mayor of Quezon City? No, Kasi I'm not. if ever mga kalaban mo si Kit Belmonte, na-paternity block mo. Ito sinabi ko na publicly, before pa. Pag si Kit Belmonte tumakbo, Jogging ka lang. I will even support him. If Okay. Kit Belmonte will run. Okay. Pero pagka nakita ko, hindi, of course, ako sa ngayon ayoko talaga. Yeah. But I would hope na si Kit talaga patakbuhin nila. Pero ang balita nga, tatakbo ka, kaya ang gusto niya ilabas, si Kit, hindi ko alam tatakbo, ako kay Kit Belmonte, ako for mayor. Anyway, let's Pero sa iyo, pag tatakbo siya, babalingbing ka, pupunta Hindi, kay hindi, Mike. kasi Tama, Kit just like to na ako. clarify. So, gusto Kasi kasi yung yung statement medyo... So but is your group aligning with Vice President Sara Duterte That's for a presidential 2028 campaign. presidential elections? Alam mo, layo ng presidential campaign eh. Hindi ko tinitingnan to sa presidential campaign or any other campaign. Tayong lahat may problema tayo. Diba? Lahat tayo. Pwedeng sa Liberal Party sa Dilaw, yung sinasabi nila sa pink, sa pula, yung mga Duterte na green. Lahat tayo may problema. In fact, yung mga dating unit team, diba? Lahat na nasa forefront kayo na nakikita ko nakakausap ko, mga kasama ko nag-campaign dati. In fact, sinasabi ko sa kanila, doble kasalanan natin. Hindi lang tayo bumoto kay Bongbong Marcos, kumampanya tayo. Yun. So, trabaho natin ngayon na i-correcto Ano, kasalanan natin sa kanino? sa taong bayan. Ayun. Okay. Na kinampay niya si Bongbong? Campaign. Unit team kasi kayo. Yeah, precisely. So, dapat tama. ngayon, lumabas tayo at i-correct natin itong problemang to. Dahil doble dapat ang effort natin to correct this kind of system. At hindi pwedeng magpanggap si BBM na wala akong alam. He has to At really hindi ka rin address pwede this. magpanggap na hindi ka pag-isara. Ikaw naman. No, I'm not. Hindi, ito naman si, ang pangalan nito, ito naman si La Sierda. Ano mo, up to ano siya, kay Lenny Robredo siya, ganon? Gusto mo ganon? Hindi naman ganon, lutang yun eh. At hindi rin siya kay Mark. Yan ang problema sa inyong mga dilawan. Pagka nagsalita na, kahit sino magsalita dyan, basta kinukundi na ang administrasyon ni Marcos Jr., kagad itatag nyo na para siya kay Sara. Yan ang problema sa inyo. Palibhasa, Ralph Recto, karamihan ng mga dilawan nasa administrasyon. Ikaw kasi, La Sierda, punta ka na kay Marcos Jr. Huwag ka na mahiya. Malay mo, bigay sa iyo yung budget, di ba? You're not for Sara Duterte? No, I was with them when they No, correct. campaigned. Let's talk about 2028. I'm not even thinking about but who is 2028. the most viable presidential Assuming, for candidate? example, Iba naman Secretary tanong yun. Hindi, assuming Secretary umupo si VP Inday Sara ngayon. For some reason, nakaupo siya. And then, for some reason, yung fears ng mga tao na naging vengeful, tinira lahat, kaliwat kanan, hindi na-govern, why would you be for VP Sara in 2028? So, ang pinapoint out ko, I think we have to address this problem first. I-correct natin to, whether BBM resigns, Butataan si La Sierda doon. whether BBM is impeached. Let's address that. Now, if Inday Sara will not perform and will, as stated by some concerns, yung baka ito gawin niya, ibang usapan ng 2028. But as it is, huwag tayo mag-isip ng away ngayon for 2028 kasi tingin ko, doon tayo magkakamali. Sorry, ang away Edwin, natin ngayon may that's the problema. Mike Defensor I know. Kaya bilib ako sa kumpari ko na to. That's your... Nambola po, porque sabihin niya, nagbigay ng regalo na good for 10 years talaga si Kuya. Rekta tayo kay Auntie Claire, game. Ano na naman po mga hanas nitong si Auntie Claire dyan sa PCO, game. Po ako tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong po mula kay Christian Yusor.
Ba't naka-green ka kung BBM ka? Yun muna tanong, sagutin mo, ante. Press DZMM. Magandang umaga po, Yusek. Manghingi lang po ng update sa lagay po ng kalusugan ng Pangulo. Tuloy-tuloy po bang bumubuti yung kanyang kondisyon or kalusugan at may mga dagdag po bang payo yung kanyang mga doktor? Sa ngayon po ay masasabi natin maganda po ang kalagayan ng ating Pangulo dahil siya po ay kasalukuyang nasa meeting at yun po at marami po silang pinag-uusapan patungkol po doon at kung ano man mapag-uusapan may maaari kong maibigay bukas dahil hindi pa po tapos ang meeting. Isang follow-up lang, ma'am. May mga lumabas din po kasing post online at sa social media over the weekend na nagsasabing ooperahan daw po ang Pangulo related doon sa diverticulitis. So, just to set the record straight, ma'am, and to clarify, ooperahan nga po ba or inoperahan ang Pangulo? Wala pong ganung balita na mabibigay po tayo dahil ngayon po ang Pangulo ay nasa meeting. So yan po ay fake news. Susunod na tanong po mula kay Fake news daw ho yun mga kababayan na di daw ooperan. Ito ngayon ko lang nabalitaan yan ha. Ngayon ko lang nabalitaan ha. Dito lang sa video na to na meron kumakalat na balita na ooperahan itong si Marcos Jr. Hindi ko natin nabalitaan yan. Ngayon sinagot yan ni Auntie Claire, hindi natin alam kung bakit niya sinagot yan. Pero ang atin ho dito, wala ho tayong nabalitaan o mga balitang kumakalat sa mundo ng social media na ooperahan itong si Marcos Jr. Kung ooperahan, wala namang problema. Kung yun ang makakapagsalba ng kanyang napakasalimuot na buhay, wala namang problema yung mga kababayan. Ay, kung operahan siya, edi operahan siya. Kung di siya operahan, edi maganda. Kung nakikipag-meeting siya, edi galingan niya yung meeting niya. Maricel Halili, TV5. Good morning, ma'am. Ma'am, just to follow up, do we expect the president to show himself in public Nako. now that he's okay? Kasi Kailangan na ho natin ng proof of life. Auntie Claire, batagan mo kami ng proof of life dito. Hindi pwede sa amin yung palaway-laway na yan na okay lang ang Pangulo. Hindi pwede yan sa amin. may mga na-cancel siya na event last week. So do we expect na meron uli siyang public event at least this week? Yung pagmi-meeting po ngayon, pagpupulong, malamang po ay ma-post ito para po mapakita natin na ang Pangulo po ay nasa maayos na kondisyon. Okay. Ma'am, on other Hindi issues. ayaw namin yung picture. Madali lang naman anuhin yan. Yung picture na yan, bigyan mo kami yung talagang proof of life. Interviewin mo siya ulit. Tanungin mo siya kung ano inalmusal niya. Kumusta yung pagsinghot niya. Yun ang gusto namin marinig, Auntie Claire. Yung si Vitaly, the Russian vlogger, mentioned na he had his cell phone all throughout his stay at the detention cell, and he also Isa pa mentioned yan. na money talks. Isa pa yan mga kababayan. Sabi ni John Vic, ang yabong-yabong ni John Vic. Pambihira, oo. Ano daw ho siya yung tipong malinis na daw ang pamahalaan. Pero dito sa isa na to, sa tingin natin hindi niya mapapasinungalingan yung Russian vlogger na naglabas na kung saan sa Pilipinas daw money talks, pambihira. Sino ba kinausap mo? Si Remulla? Tanong lang. Sino ba nakausap nitong Vitalik na to? Balitaan ho natin yan. Di ba? Ano ho siya, yung tipong ilinabaso niya mga kabuktutan na nangyari habang siya ay nakakulong. In the Philippines, how concerning is this issue on alleged corruption? Nakausap po mismo natin ang pamunuan po ng Bureau of Immigration at sinabi po nila na ang pagbibigay po at pag-aalaw ng paggamit ng cellphone ay para makausap lamang ang kanilang pamilya. At hindi po allowed na sila ay gumawa ng anumang video. At ang paggawa po ng video ng nasabing Russian vlogger ay hindi po naaayon sa rules at ito po ay hindi at walang authority o hindi otorisado ng nasabing facility. Sinong papaniwalaan namin? Ikaw o si Russian vlogger? Ang sabi ni Russian vlogger, binayaran niya daw doon sa mga bantay diyan sa lugar na kinakaparoonan niya, 'di ba? Ngayon sino papaniwalaan namin? Siya o ikaw? Siya na merong pruweba na kung saan talaga nakapag-picture siya, nakapag-vlog siya sa loob ng prosinto niya. Sino papaniwalaan namin, Auntie Claire?
Pambihira, oo. Tinitwish na naman ho, linoloko na naman ho tayo nitong tagapagsalita ni Marcos Jr. Tsaka bakit ikaw sumasagot dyan? Hayaan mo si John Vic, siya maangas eh. Si John Vic ang mayabang, kaya hayaan mo si John Vic ang sumagot niyan. Pambihira ka But talaga. bagamat po nangyari po ito, sa ngayon po, dahil inutos din po ng Pangulo na magkaroon ng malalimang pag-iimbestiga rito, 3 po ang tinanggap na po ang courtesy resignation. 1 warden at 2 deputies. Teka, bakit? Ano pala yan? Ang tawag dito, tawag lang pala yan. Hindi naman pala pinayagan. Bakit merong nag-courtesy resignation? Pambihira. Ito talaga mga walang yang to. Binubola na naman tayo. Anong courtesy resignation? Walang courtesy resignation dyan. Baka nabatukan at sinipa pa nga palabas ng mga opisina nila, yung mga official na yan tawag dito, ng prosinto, di ba? Talagang si Auntie Claire, binubola mo na naman kami, Auntie. At sa ngayon po ay pinag-iinting pa rin po ang pag-iimbestiga patungkol po dito ng Bureau of Immigration. Alam naman po ng bawat ahensya, ng lahat ng heads ng ahensya, alam din po ng bawat kawani ng gobyerno. Dapat pala wala kayong tinanggal kung gano'n rin naman pala, hindi naman totoo yung sinasabi ni nitong si Russian vlogger. Na nais Sira. ng Pangulo na malinis ang Sinungaling. gobyerno ito mula sa korupsyon. Wow. So dapat lamang sila ay naaayon sa kagustuhan. Money talks. Kaya ako dito napapatanong ako dito. Yan bang pagiging ang tawag dito, Yusek mo, nag-money talks ba diyan? 'Di ba? Yan bang pagsasalita mo ng kabuktutan sa pamahalaan, yung mga kasinungalingan mo, panloloko mo sa sambayanan, money talks ba umiiral diyan? Pambira. Walang nangyaring ganun pero merong tinanggap na courtesy resignation. Hindi man lamang matigas yung mga official ng ang tawag dito, mga official diyan sa BJMP. Ay ang na yan na ang tawag dito ng mga linabas na yan itong si Russian vlogger. Hindi totoo yan. Fake news yan. Wala bang ganon? Kagad magka-courtesy resignation sila. Sinungaling. Gustuhan ng Pangulo. Dahil Puro kung hindi po kabuladas. sila aayon sa kagustuhan ng Pangulo na maging malinis ang gobyerno mula sa korupsyon, Malinis ang gobyerno. Korupsyon. Anak ng toka. Oy, Auntie Claire, baka nakakalimutan mo ha. Baka nakakalimutan mo si Marcos Jr. Siya ang isa sa mga tinuturong mastermind sa issue ng mga maanumalyang flood control project ha. Huwag mo kaming bulahin. Anong malinis ang bayan? Korupsyon. Huwag tayong maglokohan dito, Ante. Ay, ang amo mo ang isa sa mga tinuturong mastermind, okay? maaari Hira ka sila talaga, matanggal oo. sa pwesto. Kung mahal nila ang kanilang trabaho at mahal nila ang bayan, sundin lamang po nila ang utos ng Pangulo. Pero ngayon po na nasa abroad na si Vitali, meron pa ba tayong habol sa kanya? Sa ngayon ay wala po tayong masasabi, kundi ituwid lamang ang mga nasabi po niyang aligasyon. At kung meron pa po siyang masasabi, kung ano man po ang kanyang mga revelasyon, magsisilbi rin po itong guide para mas maging maganda ang pag-iimbestiga dahil kung may malawakang pangkorupsyon sa nasabing ahensya, dapat lamang pong tanggalin kung sino man ang lumalabag sa batas. Salamat, Yusef. Next question po mula kay Tina Maralit, Manila Times. Hi, ma'am. Good morning po. The non-profit organization Sealight over the weekend claimed that the Chinese embassy is allegedly controlling Chinese language media or newspapers in the country to push China's propaganda. What is the government, particularly the PCO, doing or planning to do to counter this as the main communications arm of the administration? Matagal na po nababalita na may ibang bansa na nakikialam sa ating politika. Pero ayon na rin po sa PCO, iginagalang po natin ang freedom of expression, ang freedom of speech. Kung ikaw ay
Kung ikaw ay pribadong individual at naglabas ka naman ganyan sa loobin mo, ibang usapan yon. Pero pagka ikaw ay opisyal ng pamahalaan, automatic kasi pagka pinanood yan ng mga bansang pinapasaringan, tinitingnan nila dyan yung bansa mo, yung administrasyon. Kaya ang pangit nun talaga, sa totoo lang ang pangit nung ginawa ni Tariela. Ang pangit nun. Kahit gawin kay Marcos Jr. yun, malamang sa malamang magsasalita rin ng administrasyon. Kaya yung pagsasalita ng China, hindi natin kinakampihan. Pero maliho yun. Wala tayong nakikitang diplomasya, wala tayong nakikitang gusto nilang iresolbahin sa mapayapang kaparaanan kung ano man ang nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Doon sa ginagawa nitong si Tariela. Napaka walang kwenta ng pag-resolba ng administrasyon na to dyan sa mga sigalot sa West Philippine Sea. Sa totoo lang. Kasi tayo ika nga, kinukumpasan tayo ng Amerika. Kung anong gusto ng Amerika, yun ang ginagawa ng administrasyon. Dahil nga, pagka sinabi ng Amerika na Marcos Jr., Yordan na talaga. Lalo na, ang dami. Hindi lang yung mga Pilipino ang maraming pinanghahawakan dito sa bangag na presidente na to. Maging ang Amerika. At alam ng Amerika na isang kumpas lamang nila, kaya nilang tanggalin itong si Marcos. Kaya lahat ng gustong mangyari ng Amerika na to, sumusunod na lang si Bangag. Ngunit, kinukondena natin ang anuman disinformation o fake news. Sa ngayon po, nakikipag-ugnayan din po ang PCO sa DICT at CIC upang malaman po natin kung may mga authentic behavior at hindi sumusunod sa mga panuntunan. Muli, ang nais po natin ay transparency, masabi ang katotohanan, at ito din po ang ating magiging bilin sa ating mga kababayan, maging mapanuri. Magkaisa po tayo. Ang dapat po nating ipaglaban at ingatan at proteksyonan ay ang interes ng ating bansa at hindi interes ng ibang bansa. Salamat po. Next question po, Let Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Ma'am, ipinatawag po ng Foreign Ministry ng China si Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz, dahil inaalmahan nila yung umano'y smear campaign na ginagawa laban sa China ni Commodore J. Tariela. Ano po ang reaksyon ng palasyo dito? Tama po, napatawag po si Ambassador Flor Cruz at doon sa meeting po na yun ay pinagtibay pa rin kung ang ating paninindigan para sa maritime issues at para proteksyonan din po ang ating soberanya. Sige po, go ahead. Bago po yan, sinita na rin ng Chinese Embassy si Commodore Tariela dahil sa kanyang mga social media post. Ang DFA at ilang mambabatas nagpahayag ng suporta dun sa ating mga opisyal at mga institusyon ng gobyerno na dumidepensa sa ating soberanya. Ang presidente po ba may kahalintulad na pahayag? Unang-una po, ang Pangulo po, siya po ang nagsabi na hindi po niya isa-surrender even an inch of our territory. So, po ang ginagawa ng ating mga ahensya upang ipaglaban ang interes ng ating bansa, yan po ang nais ng Pangulo at yan din po ang utos ng Pangulo. But mananatili pa rin po na diplomasya ang kailangan para kung mayroon mang issues sa ibang bansa, maayos po. In a way na dapat may kasamang diplomansya. Next question po, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Yan, bilyonaryo tayo. Ma'am, good morning po. Can we get Malacanang's reaction to the third impeachment complaint against PBBM being based on Kong Toby Chanco's statement that PBBM castigated Kong Martin and Zaldico back in November 2024 for taking public fund, thereby serving as proof that the President knew what was happening? Ang exact words po ni Kong Toby ay, Martin, kayo ni Zaldi, ilang bahay pa ba ang gusto nyo sa Forbes Park? Gaano karaming helicopter at eroplano ang kailangan nyo at gaano karaming caviar ang kaya nyong kainin? Matindi yan. Ako, meron na ho atang pumalit dito kay Ma'am Eden Santos. Itong taga-Billionaire News Channel na ho, bumabalagbag na ho siya. Nag-iiba na ata tono ng mga taga-mainstream media. Naku, Auntie Claire, sinusuwag na kayo. Your comment po. Wala pong naibibigay sa ating anumang mensahe ang Pangulo patungkol sa sinasabing pag-uusap nila ni Congressman Toby Tiangco. Pero noon pa man, alam na natin na ang Pangulo ay tutol sa korupsyon. Kaya nga po nagsimula
ang pag-iimbestiga dahil naramdaman niya at nakikita niya kung paano ba inabuso ang pondo ng bayan. Ma'am, your Wow, inabuso. Kasama siya sa mga nang abuso eh. Ito talaga si Auntie Claire. Pagka pinag-uusapan ng korupsyon, yung apelidong Marcos, di mawawala yan dyan. Sa sobrang tindi magnakaw ng amo mo, di ba, pati yung tiwala na sambayan ng Pilipino, noong huling sona niya, tinangkapan niyang nakawin. Pero hindi mangyayari yan. Merong nakabantay na Mike Defensor, merong nakabantay na Rodante Marcoleta, merong mga nakabantay na mga individual na kung saan ibubulalas sa sambayan ng Pilipino ang kabuktutan ng administrasyon na to. Langya ka. categorically denying that this conversation ever happened po. Wala po kasi binabanggit sa atin ng Pangulo patungkol po dyan. Thank you. Next question po, Christian Bascones, PTV4. Yuse, good morning. Sa kabila po ng paghihimok ng presidente sa BARM na magkaroon ng pagkakaisa, bago pa man ang halalan, nangyari pa rin ang pag-aambush sa alkalde ng Sharipagwak. Luckily, nakaligtas po siya. Now, what steps is the national government taking to ensure the safety of all local officials and to address political violence in Mindanao, especially po sa BARM? At ano po ang mensahe ng palasyo pagkatapos po ng pangyayaring ito? Una-una po, kinukundena po ng Pangulo ang nangyaring yan. At dahil sa kanya pong pag-uutos at direktiba, agad-agad din pong kumilos ang DILG, pati po ang PNP. At pinupuri nga po ng DILG Secretary, John Vic Remulla, ang mabilisang pagresponde ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region sa nasabing insidente. Mananatili po na palaluwigin ng DILG at ng pamahalang ito ang peace and order. So, doon sa ating mga kababayan dyan, kung meron po kayong nakikitang kakaibang aksyon, kahina-hinala, ipagbigay alam lamang po kaagad sa mga otoridad para po mas mabigyan pa po kayo ng karampatang proteksyon. Next question po. With the reports of spread of Nipah virus in Thailand, is this a concern for the Philippines considering na nagkaroon po na nito noong 2014 sa Mindanao? What measures is the government taking to prevent the entry or spread of such virus po? Ibibigay ko muna po ang tanong na yan para mas detalye sa DOH po. Lastly po, following the ferry sinking in Basilan na may mga naitalang casualties, what assurances can the government provide regarding the safety of all RoRo vessels nationwide and what measures are being implemented to prevent yung mga kaparehong insidente po? Opo, nakausap po natin mismo ang Philippine Coast Guard at sila po ay nananatili po na malaman kung ang mga sasakyan, yung vessel, ay may mas maraming pasahero na sinasakay at kung sila ba ay lumalabag sa alintuntunin ng batas para sa proteksyon ng ating mga mananakay at mga pasahero. At sa ngayon po ay kung ano man po ang nangyari dito sa ferry accident, ang DSWD po ay inutusan na po ng Pangulo para po mabigyan ng karampatang tulong ang ating mga kababayan na naapektuhan po nito at nabiktima po sa nasabing incident. Thank you, Yusek. Question po from Ivan Marina, GMA7. Ma'am, balikan ko lang yung kalusugan ng Pangulo. Masasabi ho ba natin na back to normal na ang kanyang schedule? He's back in form. Sa ngayon po, yan po ang schedule niya at siya naman po ay naka-attend. So masasabi po natin na back to normal po. So wala na po siyang iniinda. Hindi ko po masasabi, personal niya po nararamdaman kung sumasakit ang kanyang tiyan. But sa ngayon po ay wala po siya iniinda. Nako, walang iniinda. Bakit? Katabi mo ba siya gabi-gabi? Sa'yo ba niya pinapako yung arenola? Pambiro lang iniinda. Ako pagka nagsasalita ka, medyo diskumpiyado na ako sa'yo, ante, ha? Okay. Doon naman po sa ang posisyon ng pamahalaan tungkol po sa messaging ng bagong Chinese spokesperson, napapansin po natin medyo mas antagonistic. Pwede po ba nating sabihin that the President supports our officials all the way sa gitna po ng mga ataking ito sa ating mga opisyal? Kapag po ang mga ahensya ng gobyerno, ang mga heads po ng ahensya ay tama at naaayon sa batas ng ginagawa at naaayon sa ating advokasya na ipaglaban ang karapatan at interes ng bansa, yan po
ay sinusuportahan ng Pangulo. So in this particular case, the President stands by the statements of our officials. Yes. Thank you. Okay po, last question from Kat Domingo, ABS-CBN. Ma'am, balikan ko lang po yung issue ng Russian vlogger. Yan. It puts the Philippines in a bad light na isang foreigner allegedly yung mag-expose ng corruption allegations within our own premises. Is the government conducting parallel investigations with regard dun sa airing officials and yung alleged corruption schemes inside the Bureau of Immigration Detention Areas? Even before naman po, yung Russian vlogger na yan, wala naman pong ginawa yan kundi manira dito sa ating bansa. Kaya nga po siya napakulong. So ano pa po bang aasahan natin sa katulad niya na ang gusto lamang po ay gumawa ng kwento at for the views. But still, kung ano man po ang nasabi dyan at maibubunyag po niya, dapat lamang po din nating malaman para magkaroon ng tamang pag-iimbestiga. Katulad ng ating sinabi, patuloy yung pag-iimbestiga ng Bureau of Immigration at tatlo nga po muli. Kung nauna po nagtanggal na sila ng tatlo, ngayon po, tatlo pa rin po ang nawala, natanggal, at tinanggap po ang courtesy resignation nila. So makakaasa po tayo, yes, Ma'am, bali so 6 na po, Okay. Ma'am, sorry, just to enumerate, warden, tapos 2 deputies. tapos yung tatlo po. Mga employees din po. Nauna po yun, yung binanggit ko po sa inyo dati. Apo. Ma'am, is the palace satisfied with their resignation or them stepping down from their posts, or do you see a need to file actual cases against them should there be sufficient evidence after investigations? Yes, kung nakikita po sa ebidensya ang mga pang-aabuso at kung may issue ng korupsyon, dapat lamang pong imbestigahan. Katulad ng aking sinabi kanina, kung gusto nila na manatili sa kanilang posisyon at pwesto at manatiling miyembro ng gobyerno at empleyado ng gobyerno, dapat sumunod sila sa kautusan ng Pangulo. Huwag sumangkot sa issue ng korupsyon. Dahil dyan, palakpakan ho natin itong si Auntie Claire. Ayun na nga, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video pambira. Lunes na Lunes. Nagkakalat ka, Ante. Maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Palakpakan ho natin ang lahat ng tunay na nagmamahal dito sa bayan na to. At hindi ka kasali dyan, Ante. Mahal mo lamang pwesto mo at yan si diverticulitis. Kakadivert nyo ng usapan. Kakadivert nyo ng usapan. Kaya tayo di tayo nagdadivert eh. Kakadivert ng usapan nitong si Auntie Claire. Nagka-diverticulitis ang kanyang among bangag. Malino natin Pilipinas.